Natapos na po tayo sa worship and ang ating pong pag-uusapan next topic is outreach. But before that, gusto kong malaman po natin at masundan po natin kung bakit natin pinag-uusapan yung worship, outreach, discipleship, and relationship. Gusto po namin na maintindihan nyo kung bakit po yun ang magiging topic natin this whole year. So before that, dapat tayo po ay maintindihan po natin kung saan po tayo, ano po yung church na ating inatinan, ano po yung win, sino po yung win, at saan po tayo napipilang na church. Ipapakilala po natin today kasi alam ko po dun sa mga bago at mga luma na rin, actually meron pa po siguro mga hindi pa nakakalam din po lahat kung ano po talaga yung win, sino po ba yung win, at ano po itong church na atin pong kinabibilangan, na atin pong inaatinan at sinasamahan every Friday. Kasi baka magtaka, sabi nga ni Kuya Billy nun akala niya yung win, ano po ba yung Tagalog ng win? Panalo. Manalo. Baka pala pinalitan lang para huwag mahalata. Bless ni Cristo. Akala niya yung win is rin, manalo lang, no? Win. So ngayon po, araw, I would like to introduce to you kung ano po yung win before po tayo pumunta dun sa ating sermon proper para malaman po natin lahat dun sa mga luma and bago, and as a reminder for us kung ano pong ating kinabibilangan church na ating pong inaatinan every Friday. If you would close your eyes for a minute and picture the life you've always wanted, what would you see? There are approximately 7.8 billion people in the world today, and it is expected to increase to 9.9 billion by the year 2050. Chances are, you are also struggling with most of the population for sustenance and survival. You might be considering leaving your family in search of ways to fulfill the dreams you have for the ones you love. Because to many, life is but a dream. We at Word International Ministries are a community of people and families who see life as a beautiful reality, more than just a dream. We believe life could be meaningful and delightful, and such a life could be experienced in Christ. Together, like a family, we face the challenges of the changing world by walking in the principles of Christ. We gather and share meals and individual stories. We welcome people of different ethnicity, social and economic status. We work together to alleviate the struggles of the underprivileged, victims of calamities and victims of war. We cherish children and the youth and inspire them to see and live life purposefully. Communities of Word International Ministries are found in 6 different regions in the world today: Philippines, Asia and Oceania, Europe, the Middle East, Canada, and USA. Our dream, our heart, our mission is to be the hands and feet of Jesus all around the world, showing that in Him there is hope for the hopeless, shelter for the needy, wholeness for the broken. We desire to welcome you, do life with you, dine with you, conquer challenges with you, work with you, serve you and serve with you, cherish you and inspire you. So come, because wherever you are, there's a home for you with us. So yan po tayo, ang WIN, ang Word International Ministries. Welcome po sa lahat ng member, lahat po ng bago, lahat po ng nakakasama natin sa WIN. Ito po ang WIN Church na atin pong kinabibilangan.
So unang-una, para maintindihan po natin kung ano ba yung pangalan ng WIN. Saan po ba nagmula? Ano ba po yung foundation verse ng pangalan ng WIN? Para malaman po natin. The word International Ministries name was derived from John 1:1. Okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The church believes that Jesus Christ clearly impressed upon the church leaders that no endeavor will succeed if does not start with God. Collectively, it was agreed by the church leadership that the name, aside from the identification purposes, was to principally declare that Jesus Christ, the Creator, the Master, is the Lord of the church. Thus, that the name Word or the Logos became the church's main name. So makikita nyo po yan doon sa para alam po natin doon sa www.wordinternationalglobal.com. Kung gusto nyo pong malaman kung ano po talaga yung WIN, nandun po lahat yan. Hindi ko po ibibigay ang history ng WIN kasi hindi po tayo matatapos po sa buong araw, but it's just a glimpse kung ano po at malaman po natin kung ano po tayo talaga, kung ano po yung ibig sabihin ng WIN. The inclusion of the word international was deemed necessary since the church's mandate extends beyond its original border, the Philippines, which was influenced by the Filipino diaspora. At po yung mga Pilipino na nangingibang bansa. Tayo rin po yan, or mga OFW. Every part of the word, the addition of the word ministries was also necessary as the church believes that the door to the servanthood and creative evangelism is the ministry. The word WIN, which stands for Word International, was adopted to describe the mission and its people to remind members to win the lost to the world, to the Lord. So yan po yung mission ng WIN. At ang ating pong tagline ay the word for every life, His word for every heart. Yan po yung ating tagline ng WIN. Our vision, to be word-centered and spirit-filled international community of churches. And our main mission is winning people to become followers of Jesus Christ. Amen? Yan po ang ating tagline, vision, and mission. Now, ito po yung sinasabi ko kanina kung ano pipil-kausapan natin for the whole year. Diyan po natin kukunin yung ating mga topics for the whole year kasi ito po yung core values ng WIN. Ang una po is natapos na natin yung worship. Ang pangalawa, papasok na po tayo this month for our outreach. And the next month is relationship and discipleship. So yan po yung magiging topic natin for the 3 months in the whole year. So ito po yung ibig sabihin ng core values ng worship. Worship, we are committed to worshiping the Almighty God as prescribed by His Word and the Holy Spirit. We believe that God is Spirit and His worshipper must worship in spirit and in truth. That we called to show forth the praises of Him who has called out of darkness into His marvelous light in 1 Peter 2:9. And that God alone is worthy of all worship and adoration in Revelation 5:12. And that everything that has breath is commanded to praise the Lord. Yan po yung worship. Pangalawa, papasok na po tayo sa outreach. Ito po yung outreach. We are committed to the world mission of God through the various communities of the church. We realize that all people are lost apart from the saving knowledge and relationship with the Lord Jesus Christ in Romans 3:23. That one must be born again to enter the kingdom of God in John 3:3-7. Furthermore, we, a community of followers of Christ, are called to carry the gospel to the lost. In Matthew 28, this is the Great Commission. For this gospel is the power of God for the salvation of everyone who believes. So yan po yung pag-uusapan natin for the whole 3 months. At mag-uumpisa po tayo ngayon sa araw na ito.
And banggitin ko na rin po yung pangatlo is relationship. Yan po yung susunod. Relationship. We are committed to the fellowship and communion of believers in the body of Christ. We believe that Christians are admonished by Scripture not to neglect meeting together for times of sharing, encouraging, carrying one another's burden, and meeting the needs of each member of the Christian community. We cherish the concept of community of faith as a family, recognizing that all believers are united in the Lord and therefore must share lives in the love of God. So yun po yung nangyayari sa atin sa men's ministry. Meron po tayong Know Your Brother, and sa women's ministry naman yung mga women's in the Bible. Through that Bible study, nakakapag-share po tayo ng ating mga testimony ang mga sharing sa ating mga buhay, and we will know also at nakikilala po natin ang bawat isa. So yan po yung part ng ating relationship. And lastly is the discipleship. We are committed to task of discipleship. We believe that being grounded in the sound biblical teaching and being guided by the Holy Spirit are vital to the life and ministry of the community. That every believer must be trained to correctly handle the word of truth. We believe that the call to make disciples involve the mandate to educate men and women in the ways of the Lord, to prepare the church of the works of service. In order to be a blessing to the society they live in, thereby become the light of the world, and to provide avenues for each member of the body to develop the skills needed to operate in his or her area of giftedness, that they may edify the community of faith and needy world. Amen. So hallelujah. Yan po yung core values na atin pong pinag-uusapan. Kaya napakarami na po nating naging seminar dito. Ang dami na nating certificate, Pastor Jonard, no? Opo. So ang kailangan po natin ngayon is i-apply. Ang dami na po nating natapos na pag-aaral, ang dami na po nating natapos na mga seminars and Bible studies. Dapat hindi po tayo hihindudod. So yan po yung ginagawa ng ating teaching ministry. That's why we are discipled by our teaching. And ngayon po, yan po yung sinasabi ko, mag-start na po tayo ngayon sa outreach. So, this message, alam ko po, ito lang po yung pinaka-umpisa and introductory para sa ating 3 months topic, which is outreach. Hallelujah. So, yan po ang ating core values na ating pag-uusapan for the whole year. Amen. So sa panimula po natin ng ating outreach, no, meron po siguro talagang gustong ituro sa atin ang ating Panginoon kung paano po dapat tayo humayo, kasi marami na tayong seminars and Bible studies. All we need now is to apply. Ang sabi nga diyan, 'di ba? We realize that all people are lost apart from the saving knowledge and relationship with the Lord. So that one must be born again to enter the kingdom of God. So ito na po yung siguro application natin, no, na lahat ng ating napag-aralan, lahat po ng ating narinig sa Lord, lahat po ng ating natutunan daily, lahat po tayo binabago ng ating Panginoon. May tinuturo po siya sa atin, nakapag-quote na tayo ng scripture, at hindi lang po dapat matapos doon. Marami po tayong kilala, magaling mag-quote ng scripture. But, ang tanong po dito, na-apply po ba natin sa ating sarili? Nakikita po ba sa atin yung mga kino-quote natin sa ating mga scripture? Ipinamumuhay po ba natin yung ating mga kino-quote na scripture at ang ating mga natutunan mula sa Lord? So, ang ating pag-uusapan today is about bless. Sino po nakakaalam dyan sa word na bless na yan? It's the way of evangelism to reach the lost.
So, bago po tayo pumasok sa ating sermon proper, let's pray. Father in heaven, we thank you once again this wonderful morning na muli niyo po kami ginising na may kalakasan, may panibagong lakas, Lord. Thank you for the joy and thank you for the love na patuloy niyo pong pinaparanas sa bawat isa. Thank you for the privilege again na muli po kami tatanggap at makikinig na inyong salita. Salamat po sa umagang ito, Lord. Salamat po sa presensya ng Banal na Espiritu. And we welcome the presence of the Holy Spirit in this place. Let the Holy Spirit move freely in this place. Teach us, open our heart, open our spiritual ears and eyes, Lord, na siya pong magpapaliwanag sa amin, siya pong mangusap sa amin, siya pong magpapaliwanag sa amin kung ano po ang gusto niyo sabihin sa amin sa araw na ito. And as we pray, Lord, we prepare our heart, prepare our mind as we listen to your word. Let your words be a healing, blessing, peace, joy, and peace to your love to your people, Father. And as we tackle the topic of outreach, Lord, help us to understand kung paano po namin kayo sundin, paano po kami magkaroon ng burning heart and passion para i-share ang salvation doon sa mga hindi pa po nakakilala sa inyo. Speak to us, Father. Bless your word today and bless those na lahat pong makikinig sa araw na ito. Maging mga nasum, Lord, be with them. Bless your word. Thank you, Lord. Kung saan man po sila naroroon, patuloy niyo po silang samahan at patnubayan sa araw na ito. Thank you po. Ito po ang bangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. The original, sino po nakakalaman ng bless? I think meron ba? Wala? Wala po bang nakakashare ng bless na to? You are blessed. Amen. Hallelujah. So this is the steps and I think this is a simple step na dapat po natin sigurong maumpisahan at malaman kung paano po tayo humayo, paano po tayo makapag-connect, may issue na, sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. The original commandment of God in Genesis, ano po ba, is humayo kayo at magpakarami, no? Yung pa rin po yung utos niya sa atin, di ba? He said, go into the world and preach the gospel to all creation. Humayo pa rin kayo. Now, bago tayo humayo, ang gusto ng Lord, kaya po tayo binabago dahil gusto niya tayong humayo. Kaya lang, ang tanong nito, paano tayo hahayo? Paano tayo makakapag-hikayat ng ibang kaluluwa na mahal natin sa buhay o mga kakilala natin kung tayo mismo hindi tayo nakakakitaan ng kaayusan sa ating buhay. Sabi nga, di ba, you must be the light of the world. Paano ka magiging liwanag dun sa kadiliman kung ikaw mismo madilim ang buhay mo? Sabi nga, di ba, hindi mo kayang akayin ang isang bulag kung ikaw rin ay bulag. Pareho ay matutumba. Kaya nga sabi diyan, you must be the light of the world. Kayo po dapat ang magiging ilaw at magiging gabay doon sa mga madilim or madilim ang mundo. Now, ang tanong, handa na ba tayo? Yung bang nilalakaran natin, nakikita ng mga wala pa sa Lord is kaaya-aya sa kanila para sila ay mahakay natin, sila ay mahikayat natin, madala po natin sa Lord. Minsan po kasi ang nangyayari po, okay na tayo, kontento na tayo na nagsisimba every Friday, but how about them? Ang utos ni Lord, di ba? Go. Paano sila? Minsan, imbis na makahikayat tayo, minsan tayo pa yung nagiging dahilan para ma-block sila. Minsan tayo pa yung nagiging dahilan para wag silang sumama o hindi pumayag na sumama kapag ini-invite natin sila. Bakit? Natanong niyo po sa ating sarili na tama po ba yung ating kinikilos? Tama po ba yung ating ginagalaw kapag nasa labas tayo ng simbahan? Minsan ba nakikita nila na uy, gusto ko sumama doon kasi okay si ano. But sometimes, tayo pa yung naging dahilan. Pag nagtanong ka, pag nag-invite ka, ang sabi, ang tanong, kasama mo ba si ano?
Kasama mo ba si kapatid na ganito? Minsan yun po yung nagiging blockage. Di ba? Imbis na makahikayat tayo, hindi po natin nalalaman tayo pa yung minsan nagiging hinder para po tayo ay makapaghikayat ng ibang kaluluwa. Paano tayo makahikayat ng kaluluwa kung sa Panginoon kung tayo din mismo nakikita ng iba na hindi ayos ang pag-uugali? Ano ba? Wala tayong self-control. Mainitin ang ulo. No? Self-centered. Minsan, judgmental pa tayo. No? Ano pa? Ano pa po mga hindi magagandang bagay na nakikita nyo sa mga leaders nyo na hindi nyo nakikita sa sarili nyo? Minsan, di ba? Andun tayo, mayroon tayong unforgiving spirit, insensitive tayo, mayabang tayo, self-righteous, mapaghusga. Ano pa? Sino po doon sa mga nabanggit na wala doon sa katawan na yan? Wala sa sarili nila na ganun pag-ugali. Lahat tayo ganun. Hindi po natin nakikita yun. But praise God, patuloy tayong hinuhubog ng ating Panginoon. Patuloy tayong ginabago ng ating Panginoon. Glory to glory. Kasi gusto niya, humayo tayo. At makita sa atin ang kagandahan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, para tayo na rin mismo ang maging light of the world upang tayo ay makahikayat ng mga nawawalang kaluluwa patungo sa Kanya. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaso minsan yun nga, ang sabi ko, nagiging contento na tayo na lang. Okay na ako, uma-attend ako every Friday. But how about them? Alam natin na wala sila sa Panginoon. Pababayaan nyo na lang ba? Titigil ba sa atin yung salvation na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na ang gusto niya? Hindi naman sinabi ng Lord, for God so loved the world, the Christian. For God so loved the world. Everything and everyone must come to His presence. Hindi sinabing sa inyo lang. Diba? Ito po yung commission sa atin ng Panginoon. So kung ano po yung passion ng Lord, dapat yun din po yung ating maging passion. Ang makahikayat at madala ang mga nawawala tungo sa Kanyang kaharian. So yun po yung bless. Ha? Unang-una, ano po ba yung ibig sabihin ng bless? Sabi nga nila, no, people don't care how much you know until they know how much you care. Totoo naman, di ba? Walang pakialam sa iyo ang isang tao kung hindi nila alam kung wala kang pakialam sa kanila. No? Pero pag nalaman nila na alam din nila na may care ka sa kanila, doon pa lang tayo magkakaroon ng connection sa kanila. Yun ang gusto ni Lord, yun ang gustong ipagawa sa atin ng Diyos. No? Huwag po nating ihinto ang pagmamahal na natanggap natin sa Lord dahil ang Diyos, mahal niya ang bawat isa na Kanyang nilikha. Ang atin pong tanging gagawin ay magkaroon din po tayo ng care sa kanila katulad ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Katulad nga nung Bible study natin last Friday, di ba? Even Judas, di ba? Even Judas has been loved by the Lord. No? Ganda nga ng title ni Ate Awe. Ano yan? Thank you, Judas. Totoo naman eh. Kung wala si Judas, hindi mapupulfill. No? Ang nakasulat sa ating sa kasulatan. Kaya we thank Judas. Kaya minsan yung mga Judas sa buhay natin, sila pa yung nagiging dahilan kung bakit tayo na-motivate. 'Di ba? Minsan tayo pa sila pa yung nagiging dahilan para tayo ay magbago. Hindi natin alam sila yung ginagamit ng Lord. And totoo naman, minsan dahil sa kanila lumalakas ang loob mo, mas gusto mong lumaban, mas gusto mong may ipakita, o mas gusto mo na may ano ka sa kanila, may pakita na kaya mo rin. Kung ano yung kahinaan na nakikita nila sa iyo, yun ang pinapalakas sa iyo ni Lord. Hallelujah. Now, bless. The letter B is begin with prayer.
I believe dyan po nag-uumpisa lahat sa panalangin. And I believe also lahat po tayo, lahat po ng naririto is a result of someone and anybody o somebody na nag-pray sa inyo. Yun po ang ating dapat umpisan. Sabi nga sa 1 John 14, di ba? This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Yan po ang ating panghahawakan. Kasi ano po ba ang will ni Lord? His will, God's will, that no one should perish. No? That's why He sent His Son to the world, so that everyone who believes in Him should not perish, but have eternal life. Yun po yung will ng ating Panginoon. Yun po yung will ng ating Diyos, na wala pong maglaho o lahat po ay maligtas through our Lord Jesus Christ. So we need to begin with prayer for them, intercede with them, intercede for them, pray for them. Ilapit po natin sila sa ating Panginoon. Maging sino man sila, maging kagalit man natin, maging kaaway man natin, mahalin din po natin sila. Ito naman po yung utos ng ating Panginoon, di ba? Love your enemy. Ang problema, kaya po ba natin silang ipanalangin? Amen. Marunong ba tayong manalangin? Amen. And I believe lahat po tayo tinuruan ng Lord manalangin. And simple prayer is, yun po yung ating kailangan lang. At ito yung pinaka-start na beginning pa para po natin maumpisahan kung paano po natin sila ilapit sa Lord. Just pray for them. And next is, kapag nagsabi na sila at nakilala nyo na po sila at na iparating nyo na po sa Lord at ipanalangin nyo po sila, kapag sila po ay nagsabi ng sitwasyon sa inyo about this problem, ito po yung papasok natin kapag napag-pray na po sila. Next is, listen to them. Ano po ba yung listen to them? Makinig lang po daw tayo. Makinig lang tayo kung ano po yung sinasabi nila. Meron po kasi minsan, pag may nagsasabi, pag may nagkikwento sa'yo about this problem, marami tayong alam marami tayong kasagutan. Parang alam mo yung may kinikwento sa yung problema, alam mo lahat ng kasagutan. Parang kulumalong. Yung alam mo po lahat ng resulta o alam niyo po lahat ng kasagutan sa kanyang problema. Parang all-knowing nga eh. May kilala kayong gano'n. So, ang sabi ni Lord, listen lang daw muna. Huwag po natin silang i-psycho-analyze. Dahil hindi po natin lahat alam kung ano yung nangyayari sa kanilang buhay, and I think hindi rin po natin alam lahat ng kasagutan sa kanilang problema. Si Lord lang po ang makakasagot, si Lord lang po ang nakakaalam kung ano po ang tamang kasagutan para sa kanila. Sabi diyan sa James 1:19, di ba? My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So, makinig lang daw po muna tayo. Pakinggan natin kung ano yung hinainglang, pakinggan natin kung ano yung gusto nilang iparating sa Lord. And let's just pray for it. Next po is letter E. Sa tingin nyo, ano po yung ina yan? Courage. Courage, ano pa? Empathy. And ano pa? Jealousy. Sige, guess. Energy. English daw, English. English, one word. Yan. Sige. Mga magagaling sana dyan, henyo. Evacuate? Layas. Galing ah. Paborito ng lahat to. Kain. Ha? Eating ministry. Galing oh. Eat. Galing. Eat together. Bakit? Paano ka makakonect sa kanila? Ang pinaka-the best na way para makapag-connect ka sa kanila is invite mo sila sa pagkain, di ba? Pag na-invite mo sila sa pagkain, yan pinakamadaling way. Sigurado sasama yan sa'yo. Pagka-usapan ay pagkain. Di ba? Kahit abutin kayo ng madaling araw,
Basta pagkain ng usapan, sasama yan sa inyo. Natatawa si sister. Alam mo ng Win, paborito ng Win niya, eating ministry. Yan. Even, ito po yung style ni Lord na ginawa niya doon, di ba? Makikita natin yan sa Matthew 9:10 to 11, sabi niya, and as Jesus reclined at the table in the house, behold, many tax collectors and sinners came and were reclining with Jesus and his disciples. And when the Pharisees saw this, they said to his disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? So, even the Lord, hindi lang dun sa mga mananampalataya sumasama, di ba? Dun sa mga hindi mananampalataya, dun sa mga makasalanan. Tayo rin yun eh. Even tayo ay makasalanan. Kaya hindi po sa atin titigil ang pag-connect sa atin ng Panginoon. Tapusin po. But when he heard it, he said, those who are well have no need of physician, but those who are sick, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous, but the sinners. Tayo yun. Tayo po yung makasalanan na yan. But the Lord's mercy is on us. But the grace of the Lord is on us. Tayo po yung kanyang mga pinili. And I believe na umpisahan yan sa prayer ng sino man ang nag-pray sa inyo. Kaya po tayo narito. Amen. Kabisado yung eating ministry, ha. Next. Next is S. What's S? Stands for serve. Serve and need what they have. Yan. Kapag nagtanong na po sa inyo kung ano po, kung kailangan nila, kapag lumapit na sa inyo, sigurado, pag nakapag-connect na sa inyo yun, kapag napag-pray nyo na sila, nasamahan nyo na sa kainan, I'm sure. Kaya nga ang unang tanong mo sa kanila, pagkakilala mo sa, ano po ba ang magandang ipag-pray ko sa inyo kapatid? Ano bang prayer ang gusto mong ipag-pray natin sa Lord? Ano po bang magandang, ano bang kailangan mo? Ano bang hinihingi mo sa Lord na ipag-pray natin? Yun po yung approach natin sa kanila. And kapag nagsabi na po sila ng kanilang pangailangan, ipag-serve natin, tulungan natin sila kung ano yung need nila. That's how we should connect to them. And this step, I think, makakatulong po sa atin. Hindi man natin sila masabihan kung ano-anong scripture, but ito po yung umpisa para tayo po ay magkaroon ng connection sa kanila. Be friends with them, have to develop a relationship with them. That's why we need to this blessed. Next, sabi doon sa Matthew 20:28, di ba? For even the Son of Man came not to be served, but to serve others and to give his life as to ransom, as many. Even the Lord said, serve. He does not come to be served, but to serve. We also need to serve somebody and anybody. Next is S. So S-ness. The next is S. It stands for share your story. Share your testimony. Ito po yung pinaka-the best evangelism na pwede natin gawin. On how, paano po tayo nakakilala sa Lord, paano po tayo dinala ng Lord sa kanyang kaharian. The best testimony, the best evangelism is your testimony. Kung paano po tayo binago ng Lord. Dati, kung tayo ay masama, tayo ngayon ay nakikisama na. Magkaiba po yung nakikisama sa nakikisama. No? So, alam po natin, kapag tayo po ay nasa Pinas, hindi po natin masasabi na kapag umupo ka doon sa mga kumpare mo, sa mga hindi mo may iwasan na may masabi sila. But hanggang doon lang po tayo. Hindi po natin nililimitahan kung ano po yung ating kakayanan. Pero ang sinasabi lang po natin dito, nakikisama tayo sa kanila, wag po tayong makisama. Amen? And this is how we are going to connect and to have develop a relationship sa mga gusto po nating dalhin sa ating Panginoon. Una, we need
to pray for them, listen to them, eat with them. Ito yung pinakamaganda, di ba? Eat with them, serve them, and share your story. Ang dami na po nating natapos na pinag-aralan. So ito na po yung time na humayo na po tayo. I-apply na po natin kung ano yung mga natutunan natin sa Lord. Alam po natin dati na minsan tayo po ay hindi ganon kabuti sa ating sarili. Tayo po ay hinangulang ng ating Panginoon doon sa kalugmukan. Marami tayong mga pag-ugali na binago na ng ating Panginoon. Kung dati malakas tayong magmura, ngayon napalitan na ng pagmamahal. Diba? Dahil alam natin wala nang mura. Lahat mahal na. Yeah? Kaya si Kuya Mike gusto na magmahal. Makikitrending lang kasi wala nang mura ngayon. Diba? Lahat magmahal na. Totoo naman, di ba? Lahat mahal na ngayon. So, yung dating pagmumura mo, magmahal ka na lang. Kasi wala nang mura. So, sabi nga nila, kahit yung mga hindi karapat dapat mahalin, mahalin mo. And hindi nyo na-realize tayo rin yun. Hindi tayo, ang hirap nating mahalin, di ba? Pero nandito pa rin tayo, pinag-iipon-tipon tayo ng ating Panginoon. Kahit mahirap tayong mahalin, nagmamahalan pa rin tayo sa isa't isa. Alam ng Diyos kung ano yung kahinaan natin, alam ng Diyos kung ano yung pag-uugali natin, but still, pinagkakaisa pa rin tayo ni Lord through His love. Kasi napakahirap pong magmahal ng isang tao kung hindi siya karapat-dapat mahalin. Hindi mo lang napansin, ikaw yun. Now, ang tugon po natin is dapat po nating, ano po dapat nating gawin? Let's bless somebody na gusto po nating madala sa ating Panginoon. Yan po yung steps na pwede nating gawin. Kaya kahit yung kagalit mo, ipag-pray mo, total sabi naman ni Lord, love your enemy. Our challenge po mga kapatid is, what is your response to the goodness of God in your life? Titigil lang ba sa iyo? Hayaan mo na lang ba na matili sa iyo ang salvation na pinagkaloob ng ating Diyos? Na dapat ay makarating din sa iba na hindi pa nakakilala sa Kanya. No? Just remember always, ang sabi ng ating Panginoon, di ba? A new commandment I give you, love one another as I have loved you, so you also must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So remember always, if you want to reach someone na gusto niyo pong daling gano'n, just remember the word bless. Ito po yung steps na pwede natin gawin, na pwede tayong makakonect sa kanila. Begin with a prayer, listen to them, eat with them, serve them they need, and share your story or your testimony. Kaya sa oras na ito mga kapatid, i-apply po natin kung ano po yung itinuturo ng ating Panginoon sa araw na ito. Ilapit po natin sa panalangin kung sino po yung gusto nating ilapit sa Panginoon. Sige, let's stand. And gusto ko po, kayo po ang mag-pray ng mga nakakilala, ng mga kilala nyo or mga gusto nyong ilapit sa Lord. Maging napupusuan nyo or mga naalala nyo kung sino man po ang ibigay na revelation sa inyo ni Lord na gusto nyo pong ilapit sa Lord, banggitin nyo po yung pangalan para maitaas po natin sa ating Panginoon. Kayo po mismo ang mag-pray ng mga prayer nyo sa mga taong gusto nyo ilapit sa Lord mula sa inyong puso. Maging ito man po ay inyong mga magulang or maging inyong mga anak or maging inyong mga kapatid or mga kakilala nyo na gusto nyo po rin ilapit sa ating Panginoon. Isipin nyo na po lahat ng kay nyo na kakilala nyo. Inyong kapitbahay, kapatid, kamag-anak, kaibigan, kagalit or kaaway, no? Kasamaan sa trabaho, kapritsyo, katropa, kachismisan, kamaritisan,
Mga kilala nyo na gusto nyo yung pong ilapit sa Lord, na makakilala din sila sa Panginoon. This is our chance today. Lift them up to God in prayer. Pray for them right now na sila po ay mailapit natin sa Panginoon at makakilala at magkaroon din po ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Go in prayer, mga kapatid. Sige, taas niyo po ang kanilang mga pangalan sa Lord. Banggitin niyo po kung sino man sila. Ilapit niyo po sa kanila. Lapit niyo po sila sa ating Panginoon. Father, we thank you for your word today. That we must go into the word and preach your gospel into all creation. Thank you for your teaching on us how to reach the lost that we love. Thank you for giving us the steps of to bless them, Father. And thank you, Lord, dahil sa oras na ito, hindi po kami lumalapit sa panalangin para sa aming pang sariling kagustuhan. But Lord, nilalapit po namin sa inyo ang mga taong kakilala namin, ang mga taong gusto rin po namin makakilala sa inyo at magkaroon ng personal na relasyon sa inyo. Lord, ang mga taong alam po namin na kailangan ka rin po nila sa kanilang mga buhay. Sila po yung aming mga kapatid, o marahil sila rin po yung aming mga magulang, aming mga anak, mga mahal sa buhay, aming kapitbahay, aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kasamahan sa trabaho, kahit sa mga taong naging mga kaaway namin, Lord, maging nakakagalit namin. Lord, we pray for them. Nabigyan niyo po kami ng pagkakataon para sila rin po ay maabot sa pamamagitan namin. Use us, Father. Use us mightily. Give us the desire and passion. Purang kapang sila po ay mailapit din po namin sa inyo. Lord, gamitin niyo po ang bawat isa sa amin upang ihayag sa kanila ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo, ang kagandahan na nasa iyo ang aming mga buhay. Lord, gusto rin po namin magkaroon din po sila ng personal na relasyon sa inyo. Kagaya ng pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, tawagin niyo rin po silang inyong maging mga anak. Kaya itinataas po namin sa inyo sila sa oras na ito. Father, we pray. And hear our prayer. Lord, thank you that you are going to use us and empower us for them so that we become an instrument so that they may also know you and have a personal relationship with you, Lord. Use us as an intercessor for them, to pray for them, to listen to them, to eat with meal with them, and to serve them what they need, and help us to share your goodness, your faithfulness sa aming mga buhay. Lord, use our testimony upang sila rin po ay makakilala ng iyong kadakilaan. And Father, upang ma-fulfill po your mission as well, the mission of WIN, this church WIN, to winning people to become the followers of Jesus Christ. Father, we thank you, we bless you, we honor you. To you be the highest praises, honor, glory, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen.